Impirata cylindrica o commonly known as cogon grass. Maituturing na kakaibang uri ng damo, kalimitan itong binubunot, sinusunog, ngunit madalas bumabalik pa rin. Kadalasang itinuturing na salot, lalong-lalo na sa agricultural industry o ng mga magsasaka, nakakaapekto sa ecosystem at komersyo. Bagamat hindi kagandahan ang imahe, may tinatago itong matinding benepisyo na maaaring panglunas sa mga malalang sakit. Kaya in this video, ibabahagi ko naman sa inyo ang benepisyo ng cogon grass. Para sa mga hindi nakakakilala, ang cogon grass ay native sa Southeast Asia, tulad dito sa Pilipinas, Japan at China. Tinatawag ito sa pangalan na alang-alang sa Indonesia, darba sa India, lalang sa Malaysia, chigaya sa Japan, kutra naman sa Vietnam. Ang cogon ay kilala na nagre-release ng toxic chemical sa lupa para maiwasan o makontrol ang competition sa ibang mga halaman. Lumalaki ito ng 2 hanggang 4 na talampakan ang taas. Nasa 1 pulgada ang lapad ng dahon at pinong matalas ang mga gilid na bahagi. Naka-embed sa silica crystals at kitang-kita ang puting midrib o yung parang ugat sa gitna. Habang ang mga bulaklak ay kulay puti, malambot at napalibutan ng maraming buto, umaabot ng hanggang 3,000 ang dami sa isang bulaklak. Kaya hindi nakapagtataka na mabilis itong kumalat. Habang ang ugat naman nito ay maraming sanga-sanga at puwinti na napalibutan ng parang kaliskis. Proceed tayo sa kung saan pinakamabisa ang cogon grass. Una, problema sa bato. So para sa may mga problema sa bato o kidney stones at gallstones, ang cogon grass ay mabisang gamot para matunaw at mailabas ang bato. Ito ay may diuretic effect na nag-i-increase ng urinary flow na nakakatulong para malinis ang kidney at mga daluyan. So gamit ang ugat, hugasan ng maigi, dikdikin at ilaga ng 15 hanggang 20 minuto at inumin maghapon o gawing tubig. Iba't ibang infeksyon tulad ng infeksyon sa ihi o UTI. So dahil sa diuretic effect, natutulungan nito ang katawan para ma-flush out ang infeksyon. Bukod dito, nagtataglay din ang cogon ng malakas na antibacterial effect na mabisang panlaban sa mga sakit na dulot ng bakterya, na pangunahing dahilan naman ng pagkakaroon ng UTI. Nakakatulong din ito makagamot sa infeksyon sa dugo katulad ng dengue at mabisang gamot din ito sa malaria. So dahil sa anthelmintic properties nito na nakakatulong para masugpo ang malarial parasite, dysenteria o infeksyon sa bituka, na may sintomas na pananakit ng tiyan, lagnat at parang laging nasusuka. Kadalasang nagdudulot ng pagtatai na may kasamang dugo at minsan naman ay mucus. So ang cogon grass ay nakakatulong para malinis ang mga bituka at maiwasang mauwi sa mas malalang sakit, so katulad ng colon cancer. Gamit ang 5 tasang tinadtad at dinikdik na ugat at dahon ng cogon, pakuluan ng 10 minuto at inumin as tea kada bago at pagkatapos kumain. Pagdurugo o bleeding. Ang katas ng cogon ay mabisang pantapal sa sugat na nagdurugo para makontrol ang dugo at ma-disinfect.
Nakakatulong din ito para makontrol ang nose bleeding at sa iba pang parte ng katawan. So gamit ang pinadtad na ugat at dahon ng kugon, dikdikin hanggang sa magkatas at direktang ipahid sa affected area. Fatty liver. Ang pagkakaroon ng fatty liver ay common sa ating mga Pilipino. So dahil sa ating lifestyle at hilig sa pagkain, ang pinakuluang ugat at dahon ng kugon ay isa sa pinakamabisang halamang gamot para ma-reduce, matunaw at mailabas ang taba at kolesterol sa liver. Uminom lang ng kugon tea every before and after meal sa loob ng 6 hanggang 8 linggo o hanggang sa tuluyang gumaling. Mga sakit sa balat na dala ng fungal and bacterial infection. So katulad ng anan, alipunga, buni, at iba pang mga fungal and bacterial disease. Gamit ang katas ng kugon, direktang i-apply sa apektadong bahagi 2 beses hanggang 3 beses sa isang araw. Siguraduhing malinis ang balat bago applyan. At narito naman ang iba pang mga sakit na posibleng mapagaling ng kugon grass. Una, colon problems. Ang kugon grass ay nakakatulong para malinis, ma-detoxify ang intestine dahil nagtataglay ito ng malakas na anthelmintic properties na nakakatulong para matanggal ang intestinal worms, parasite, bakterya. Nakakatulong din ito para sa mga problema sa liver, prostate. Nakakatulong din ito para sa mga umiihi ng dugo or may dugo sa ihi na dulot ng kidney at problema sa mga daluyan at bakterya. Nakakatulong din ito para sa mga nagsusuka ng dugo, diarrhea, lagnat. Ang kugon ay nagtataglay ng antipyretic effect na nakakatulong para ma-reduce ang body temperature. Nakakatulong din ito para ma-relieve ang flu. Nakakatulong din ito makagamot sa cholera. So ito yung kondisyon sa intestine na may matinding bacterial infection. Nakakatulong din ang kugon para ma-boost ang energy. At para sa mga diabetic, may high blood pressure at mataas ang bad cholesterol, nakakatulong din ang regular na pag-inom ng kugon tea para ma-manage, ma-regulate ang kondisyon. At lastly, nagtataglay din ito ng anti-cancer properties. At para sa mga malayo ang access sa kugon grass, maaari itong ipatuyo at ipowder para ma-preserve at available anytime. Paalala, ang ganitong procedure ay pwedeng bumaba ang epekto ng hanggang 30%. Ang kugon ay isa sa mga halamang gamot na mabisa at less ang possible side effects. Generally, ang kondisyon sa kidney, liver at mga bituka, maliban sa mga halamang gamot, kailangan nating tandaan na kailangan natin ito samahan ng disiplina sa sarili, healthy lifestyle, mag-exercise, kumain ng tama, gulay, prutas, at ang pinakamahalagang tandaan, uminom ng sapat na tubig upang ma-flush out ang mga unhealthy substances sa katawan. Sana ay makatulong. Again, ang purpose ng video na ito ay pang-informational at hindi pamalit sa medical experts' advice and treatment. Muli, inaanyayahan ko kayo mag-participate sa reduce, reuse, and recycle kahit sa maliit nating mga paraan para makabawas ng plastic waste. At mga kapatid, malusog at maligayang bagong taon sa ating lahat. Maraming salamat sa suporta o panunood, and may God bless us all.